Kasalukuyang isinara ng Senado ang investigasyon nito kaugnay sa umuning Davao Death Squad. Ito ay matapos na walang nakuha ang mga bagong impormasyon ng mga senador mula sa mga testimonya ni retired SPO3 Arturo Las Cañas na wala rin umanong dalang sapat na ebidensya na magpapatunay sa kanyang mga aligasyon. Ang ulat mula sa aming kasama si Sweden Velado. Sa 2 beses na panunumpa at pagsalang sa Senado ni retired SPO3 Arturo Las Cañas, 2 magkaibang salaysay din ang ibinigay niya. Sa harap ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni Senador Panfilo Lacson, umamin si Las Cañas na nagsinungaling siya. Noong Oktubre 2016, matatanda ang pinabulaan na ni Las Cañas ang testimonya ng whistleblower na si Edgar Matubato na mayroong Davao Death Squad. Ngunit ngayong Lunes, nagbago ang tono ni Las Cañas at sinabing totoo ngang may Davao Death Squad at ang promotor daw nito ay si dating Davao City Mayor at ngayon Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Las Cañas, nagdesisyon siyang magsabi ng katotohanan ngayon dahil nagkaroon daw siya ng spiritual awakening noong 2015 matapos ang kidney transplant. Subalit, ang ipinagtataka ng ilang senador, kung nais niyang linisin ang kanyang konsensya, bakit nagawa pa nitong magsinungaling? Tuloy, maging si Senador Lacson, aminadong hindi alam kung aling testimonya niya ang paniniwalaan. Katakataka rin na hindi matandaan ni Las Cañas ang pagkakakilanlan ng taong kanyang pinakaunang pinatay. Matapos umaming, 200 tao na ang bilang ng kanyang napaslang bilang miyembro ng Davao Death Squad. Kailan yung Bersabal? 1997? 1993? 97 yata. 97. Medyo matagal na rin, ano? Pero yung kay Bersabal, naalala mo yung pansit, eh. Pero yung una mong pinatay, hindi mo matanda man lang kung anong pangalan. Alinsunod sa alituntunin ng Senado, hindi maaaring gawing basehan lamang ang personal na salaysay ni Las Cañas. Gusto nating i-test yung credibility ng isang testigo, hindi lamang para husgahan siya, kundi para rin magkaroon ng parehas na pag-iisip to sa mga inaakusahan. Wala naman siyang matukoy na pwedeng mag-back up o magpatotoo ng kanyang bagong testimonya sa Senado. Kaya't sa bandang huli ay nagdesisyon ang komite ni Lacson na huwag nang magkaroon pa ng bagong pagdinig hinggil sa mga mapanirang alegasyon ni Las Cañas kay Pangulong Duterte. Para sa PTV News, Sweden Velado. Questionable rin para sa ilang mga mambabatas sa mababang kapulungan ang testimonya ni retired SPO3 Arturo Las Cañas kaugnay sa umani Davao Death Squad. Ayon kay puwersa ng bayaning atletang Pilipino, Congressman Mark Sambar, pinag-usapan lang ulit dito ang mga testimonya ni Edgar Matubato noon at wala siya nakikitang dahilan upang dinggin pa ito muli, ngayong pagbabaliktad lang ito ng mga sinabi ni Las Cañas sa una niyang pagharap sa Senado. Sabi naman ni Ako Bicol Congressman Rodel Batocabe, dapat sampahan na lang ng kaso sa korte si Las Cañas. Ang kanyang mga pahayag daw ay sapat na basihan para makasuhan siya ng murder. Puluhan ngayon kung ano ang makukuha natin sa testimonya ni Las Cañas para magkaroon ng batas. Ay, kasi yung mga sinasabi niya, pagpatay, murder. Okay? Those are already punishable under the revised penal code. Wala nang bago. Pinaka-importante dito maging strict ang Senate in regards to how he's recanting his earlier testimonies. Why? Because it gives a precedent na in the future hearings of both the House and the Senate, pwede na lang magsinungaling kahit sino. So sir, yung paulit-ulit yung binabanggit sa motivation to be responsive, well, we have yet to be convinced, ano? Sabi ko nga kanina, ang nag-deliver ng coup de grace sa tanong, si Senator Pacquiao. Kasi sinabi niya, kung nagkapalitan ng posisyon, ikaw ang investigador at ako yung dalawa ang testimonya na magkabangga, ano yung magiging conclusion mo? Maliwanag yung sagot ni Las Cañas, magdududa siya. Kaya hindi niya masisisi yung mga senador na nagdududa lahat, di ba? At pagka nagdududa ka, kung alin ang totoo o totoo yung sinasabi niya, may problema, di ba? So after nyo marinig yung testimony, alin ang mas kapani-paniwala? Sir, yung yung testimony yung Hindi nga natin malaman kasi magkabangga yung kanyang testimonya. The point is, kung ang dalawang testimonya mo nagkakabanggaan, talagang magkakaroon ng duda
sa maski kaninong tao, yung right-thinking individual, unless bias ka masyado at gusto mong paniwalaan lang yung isa niyang testimonya over the other. Now, gusto kong isara yung kanina na kasi may information na yung dance instructor na pinatay nila, sinabi nila, buhay na buhay, kaya pinakukuha ko ng statement saka ng video. So, paano mo ngayon panin? Kaya tinatanong ko siya, halimbawang makaharap mo yung sinasabi mong pinatay ninyo. Anong gagawin mo? Papalitan mo na naman yung statement mo dahil buhay pala. Pero Ayun. hindi daw silang pumatay kasi Hindi, nasa statement niya. Nandito yung transcript yung TSN. Kaya nga pinakuha ko yung TSN, 11:20 in the morning, ito yung kanyang testimonya. Kasama siya nung pinatay yung dance instructor. Merong tumawag na sinasabing nandyan yung dance instructor, buhay na buhay. Kaya nga tinatanong ko siya, kung makaharap niya yung sinasabi niya pinatay nilang dance instructor, magbabago po ulit siya ng statement. Pangatlo na yun. Sir, but what does it represent? You know, it's not the first time that there are reports of police abuses. Do you see, sir, the magnitude of the problem? Well, as Senator Soto manifested before we adjourned, there are 53,000 that were arrested. And kung totoo merong impunity na lahat ng illegal drugs na operations pinapatay ng police, hindi lang 2,500 yung patay. Di ba? Anyway, hindi pa ako nag-explain siya. Pero sir, yung testimonya na mismong Pangulo yung kausap. Sa EDSA People Power Revolution anniversary, yung paglalabas ng witnesses pa isa-isa, nakita nyo naman sa mismong testimony ni Mr. Las Cañas that sa unang paragraph pa lang o unang pahina pa lang ng kanyang affidavit, sinabi niyang 1998, umpisa pa lang ng DDS nandun na siya, 1989 na siya sumama. So, it's obvious that there are people behind Las Cañas, there are people who are trying to manipulate this situation for two purposes. One, the ouster of the president. Number two, to stop the drug war. Kaya nga nabanggit ko kanina na yung Human Rights Watch, meron din advocacy at agenda yan. Sa mismong report nila ay sinabi nila na gusto nilang illegalize. Ang stand nila, dapat pagka for personal use yung possession ng droga, legal dapat ito. So we have to be careful sa paghihimay ng mga issue. Kailangan ba na mas mabantayan ng mga pulis? Yes. Kailangan ba na mas mataas na sweldo, equipment, gamit ang pulis? Yes. Kailangan ba na less ang violence? Yes. But it doesn't mean that meron state-sponsored extrajudicial killings. How would you describe the testimony? Flop ba or Scripted and si Mr. Las Cañas mismo nagsabi na siya mismo magdududa siya sa sarili niya. As it is, Pero kapag tinignan mo, and makikita mo sa testimonya niya, he's a mercenary. Dati na siyang pumapatay kahit wala pa siya dun sa Davao. He was already involved in killings at inamin niya, nung bata siya, mahilig siyang pumatay. So makikita mo that some of his testimony might be true, half-truths, pero meron overreaching effort na idamay ang Pangulo at idamay ang administrasyon. Kaya nga nasita ko rin na bakit i-judge niya yung buong kampanya ng Tokak ng PNP. Samantalang hindi naman niya alam kung ano yung mga operasyon na nagagawa ngayon. Kaya nasasabi kong nagagamit din siya ng mga ibang pseudo human rights groups at ibang mga political groups na nagtatago sa legitimate na human rights concerns. Thank you. Pinabulaanan naman ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pahayag ni retired SPO3 Arthur Las Cañas kaugnay sa umano'y pagpatay sa kanyang dating dance instructor. Ayon sa presidential sister, buhay ito at handa niyang iharap sa Senado kung kinakailangan. Narito ang hatang na balita ni Janice Inhente. Sa muling pagdinig ng Senado kahapon kaugnay sa Davao Death Squad, muling naungkat ang insidente ng umano'y pagdukot at pagpatay sa dating dance instructor ng kapatid ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sa kanyang Facebook post, agad pinasinungalingan ni Presidential Sister Jocelyn Duterte Villarica
Ang pahayag ng dating pulis at self-confessed hitman na si SPO3 Arthur Las Cañas na kasama ito sa umano'y nangyaring pamamaslang. Sinabi nito na buhay ang kanyang dance instructor na si Ruben Borja Baguio. Ito rin ang kanyang nag-iisang dance instructor mula 2007 hanggang 2015. Kung kaya hindi tama ang pahayag ni Las Cañas na pinatay ito noong taong 2013. Matubato testified that my particular DI na inaktak because pinatay ng presidente kasi niloloko ako. I already cleared up before pa yung issue na yan. So ngayon, lumabas na naman, and let me quote what he said, that 90% of what Matubato said is true. He said that he was there when they abducted the DI at pinatay. Eh, hindi totoo yan. Ayon pa kay Jocelyn Duterte, noong nakaraang buwan lamang nang huli niyang makasama si Ruben Baguio. Nakahanda rin siya na iharap ito sa pagdinig ng Senado kung kinakailangan. Isinisi naman ng presidential sister ang maling impormasyon na sinabi ni Las Cañas kay Senator Antonio Trillanes at pinayuhang magbitiw na ito sa pwesto. And this time, I think I hold Senator Trillanes responsible for this kind of issue. This is, nagsasuffer naman ang aking reputasyon, no? I mean, it is not true. It is 100% not true. Dapat lang, ang credibility niya sa senator, it's a very big question ngayon. I mean, siyempre tayo, ordinary citizen, we look up to our leaders. Dagdag pa ni Jocelyn, hindi na bago at nasagot na ang issue na ito sa panahon pa ng nakaraang pagdinig ng Senado sa Davao Death Squad. Bawang kasinungalingan ang mga pinagsasabi sa Senado ni retired SPO3 Arthur Las Cañas. Kabilang na dito ang kanyang pahayag na pinapatay din ng Pangulong Duterte ang dance instructor ng kanyang kapatid. Sinabi ni Jocelyn Duterte Villarica, kapatid ng Pangulo, ang pagbabago ng mga pahayag ni Las Cañas at lahat ng testimonya nito sa Senado ay malinaw na bahagi ng destabilization plot laban sa Pangulong Duterte. Nakatitiyak din si Villarica na may part 3 pa ang kwentong ito na niya ipakana ni Senador Antonio Trillanes IV. Hamon ni Villarica kay Trillanes kung handa itong sagutin lahat ng gastos, payag siyang iharap sa Senador ang DI na sinasabi ni Las Cañas na ipinapatay sa Davao City. Dagdag pa ni Villarica, tila hindi alam ni Trillanes ang kanyang trabaho at nauubusan na yata ito ng issue. Sa kanyang Facebook post, sinabi ni Villarica na buhay ang DI o dance instructor na si Ruben Borja sa Ako, isang punto lang, no? Yung tungkol sa dance instructor. Thank you, Mr. Chair. Kasama ka nung pinatayon ni Matubato? Hinatid namin, sir, sa quarry. Nilibing nyo doon? Inilibing siguro, sir, kasi... Dapat siguro, kala ko. Ang sinabi mo kasi rito, ito pong isang insidente na sinabi ni Edgar na inabduct yung dance instructor, ito po yung totoo. Kanina lang po ito. Opo. Tama po yun. Kasama po ako noon, hindi ko sure kung dance instructor, pero ang instruction ni SPO for Sunny Beneventure, niloko nito ang kapatid ni Mayor na si Jocelyn. Gumawa kami ng operation, several days. So, kasama ka? Opo. Kung sabihin ko sa yung buhay yung dance instructor, magbabago ka ng statement? Patay po yun. Hindi, pinakukuha ko ng affidavit ngayon eh. At baka mabitahan ko next hearing. Kaya may pagkakataon ka pa baguhin ang statement mo ulit dahil pag dumating dito, nakaharap mo at buhay. Mapapahiya ka at magsasuffer itong iyong... Basta pagkaalam ko... Remember, nag-law school ka, di ba? Yes, Mr. Chairman. Sinabi ko rin ito kanina, falsus in uno, falsus in omnibus. Yes, Mr. Chairman. Eh kung makaharap mo't buhay, anong gagawin mo? Papatayin mo? Hindi, anong gagawin mo? Pag nakaharap mo, halimbawa, next hearing, andyan, buhay, nag-testify kang patay, babaguhin mo yung statement mo? Kung yun po ang dance instructor na kinuha namin. Hindi. Ang tanong ko sa iyo, anong gagawin mo kung sakaling yung sinabi mong dance instructor ni Jocelyn Duterte na pinatay ninyo at sinabi mo nga, kasama ka, kung halimbawang napaharap sa iyo sa susunod na pagdinig o maski walang hindi sa pagdinig, anong gagawin mo sa iyong affidavit, sa iyong salaysay? Sigurado po, Mr. Chairman, hindi ko na pinatay namin.
Anyway, Mr. Chairman, we've gone past the deadline. one question on in Sige. relation. Doon sa, Mr. Chair. kasi panay balik natin doon sa quarry. Sa personal mong kaalaman, ilan ang nilibing? Sa personal mong kaalaman, ilan ang nakalibing doon sa quarry na yun? Marami yung Your Honor kasi hindi lang kami nagdadala doon ng... Pero sa inyo, sa kaalaman mo na ikaw mismo, according to your personal knowledge, ilan ang nilibing ninyo doon? Yung sa grupo lang namin, marami-rami na rin. Ay, isandaan? Kung 100, baka meron ganun. Baka merong 100? Baka meron 100. Kasi maraming, halos naman lahat, Your Honor, naghahati doon. Kasi bawat hati doon may bayad eh. Salamat. Senator Kiko, and then, Mr. Chair, thank you, Mr. Chair. 2 Bilisan ko lang, minutes Mr. Chair. and then another 2 minutes for Senator Pacquiao. Sir Las Cañas, sabi niyo po, sundan ko lang po kanina, sir. Opo. Yung sinabi niyo po kasi na sa sa 10, milagro na kung may isang lumaban sa operations. Opo. Are you talking about all kinds of crimes, violent crimes, addict na pusher o pusher lang? Usually, Your Honor, drug-related halos. Drug-related. Hindi ba ho totoo na kapag yung pusher ay user din, mas malaki ang tsansa na lalaban? Kasi kung bangag din siya, wala rin siya sa sarili at kala niya, kaya niyang i-overpower yung mga nag-aaresto sa kanya. Based po sa experience ko, halos naman po walang lumalaban sa amin. Okay, sa experience niyo po. Around the world po, sa police, nakikita nyo rin naman sa Amerika at sa police may lumalaban din at may bumabaril din, di ba ho, pag sa droga? Yung sa news po. Opo. Opo. O, so bakit nyo sasabihin sa Pilipinas halos wala? So ang Amerikano lang at saka Europeano ang kayang lumaban sa police? Your Honor, sa experience na po namin, hindi po sa buong bansa. Kaya ko po to tinatanong, sir, kasi tinanong po kayo ng 2 senador kanina, Senator Tiveros and Senator Pangilinan, at mawalang galang sa kanila, no? Tinanong kayo kung effective ito sa Davao, sumagot kayo. Kung effective ito sa buong Pilipinas, sumagot kayo. Hindi ka naman expert sa peace and order sa buong Pilipinas or sa around the world, di ba? Opo, Your Honor. Pero kanina, nung tinatanong kayo sa ibang mga bagay, ang sagot nyo, hindi ko alam yun, sir. Or, sir, opinion ko lang. Bakit pagkalaban kay Presidente Duterte o laban sa kanyang anti-drug war, may sagot na kayo kaagad na hindi effective? Personal ko pong experience, Your Honor. Hindi, may experience ka ba sa operations around the country? Hindi. Wala po, Your Honor. So, hindi. How many operations has the PNP done in the last 6 months? Hindi ko po alam, Your Honor. How many operations during the whole Aquino administration? Hindi ko po alam, Your Honor. The whole Aquino administration plus 6 months ng Arroyo administration, 93,197 operations. In 6 months alone of the Duterte administration, 43,593.